Namiss mo na rin ba na kumain ng patola sa miswa? Yun ang niluto natin for today. Tapos may konting karne. Isa ito sa mga paboritong pagkain ni Chris Cusinero. Pagkain tatak Pilipino, tatak Pilipinas. Tara ka-Berks, nood na! Bumili ako ng isang pack na patola nung nagpunta ako ng Asian supermarket nung isang araw. Naglalaway nga ako sa patola kaya sabi ko sa sarili ko, tikman ko naman ulit yung patola, matagal-tagal na rin ako din nakakain ito eh. Balatan lang muna natin siya, napansin ko ibang klase na patola to, no? Yung merong mga linya-linya sa gilid niya. Meron din kasi ibang patola na yung pino lang siya na parang upo. Pero nung nabalatan na siya, hiniwa-hiwa ko na siya, pareho lang siya nung regular na patola. Tapos tumapyas lang tayo ng ilang piraso dito sa ating karne at igigisa natin yung ating patola para kahit papaano may karne ng konti. Wala tayong hipon, wala tayong sardinas ngayong araw eh. Mag-prepare lang muna tayo ng bawang at saka ng kalahati ng sibuyas para ipanggisa natin. Siyempre maglagay na tayo dito sa ating electric wok na mantika at igisa na natin yung ating bawang at ang ating sibuyas. Naku, ang bango na. Tapos pagkagisa natin dyan eh, pwede na natin isunod kaagad yung ating baboy. Pero kung gusto nyo, unahin nyo yung baboy bago yung bawang at sibuyas. Depende, diskarte nyo kung anong gusto nyong luto. Bahala kayo dyan, okay? Sutay-sutay lang natin lahat ng mga irikado natin, lahat ng mga ginisa natin hanggang sa maluto siya. Tapos lagyan natin siya ng tubig. Gagawin kasi natin, pakukuluan natin tong karne. Medyo matigas pa tong karne na to eh. So takpan lang natin, tapos hinaan lang natin ang kalan hanggang sa kumulo siya ng mga 30 minutes siguro. Pag natuyuan na siya, lagyan siya ulit ng tubig hanggang sa lumambot lang yung karne. Ngayon naman na malambot na yung ating karne, ilagay naman natin yung ating patola. Masarap sana talaga kung maraming patola, kaya lang medyo mahal ang patola dito sa Calgary at saka ako lang kasi mag-isa kumakain ng mga gulay dito sa bahay. Tapos lagyan nyo na rin kung ano mga gusto nyong pampalasa. Meron tayong paminta dito, meron tayong safflower. Bahala kayo kung anong meron dyan sa ref. Available yung mga gusto nyong ilagay dyan, ilagay nyo. Kung meron nga kayong meatballs, kung meron kayong kikiam, kung meron kayong fishball, pwede nyong ihalo dyan, diskarte nyo para mapasarap yung luto nyo, di ba? Syempre, lagyan din natin to ng miswa. Ito ang pinaka-importante sa ating ginisang patola. Terno yan, miswa at saka patola. Di ba napakasimple lang? Simpleng-simple lang. Ginisa lang natin yan, pero maraming kwento yung patola na yan at saka miswa mga ka-Berks, di ba? Sino sa inyo mga relate sa mga ganyang klase ng ulam? Sino sa inyo ang relate na sa kahirapan ng buhay natin? Halos linggo-linggo yan ang ulam natin sa pagkainan natin, di ba? Marami tayong mga kinalakihan na pagkain na kahit nasa kabila, kung kahit na gaano ka pa kayaman o kahit na nasa ang bansa ka man, hindi mo talaga pwede ipagpalit sa ibang pagkain. Kasi yung memory, saka yung mga kwento na nakapaloob sa mga pagkain na ganito, sa bawat subo mo ng ganitong klase ng ulam na kinalakihan mo, ang dami mong maaalala, ang dami mong babalik sa isip mo, sa alaala mo, mga nakaraan, mga importanteng araw, mga mahahalagang pangyayari ng buhay mo na kasama mo yung pamilya mo na kumakain ng patola sa miswa, di ba? Ako kaya madalas na gusto ko rin kumakain ng miswa sa patola kasi parang katabi ko na rin yung nanay ko eh. Parang pinagsisilbihan niya ako, pinagluluto niya ako ng masarap na ginisang patola sa miswa. Ito yung mga simpleng pagkain pero para sa atin napaka-importante at napakahalaga dahil sa mga nakaraan, dahil sa mga kwento ng pagmamahal ng ating mga magulang para sa atin. Namimiss ko na kayo, Nay. Namimiss ko na kayo, Tay. Sa totoo lang talaga miss ko na kayo. Sana makaipon ako at mapasyalan ko ulit kayo at mapagsilbihan ko ulit kayo dyan sa Bataan. I love you. I miss you. Pasensya na mga ka-Berks at medyo naging emotional na naman tayo. Patola lang yung niluto natin eh. Naiyak na naman si Chris Cusinero. Magandang araw po sa inyong lahat. Chris Cusinero, ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada at ka-Berks. Ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya. Kay Chris Cusinero panalo ka. Di lang pagluto at sa kusina, sa adventure ay kasama. Sa lugar na kakaiba, halika na kay Chris Cusinero na. Halika na't sumama ka at manood. Mga matay mamamangha, di lang tiyan ang mabubusog. May mga lugar pa lang ganito ang nangyayari. Kapag nakita mo, mapapawaw, mapapagrabe. Mga ka-Berks, tara muna gala. Mga lugar dito kanyang ipapakita. At sa pagluto, matik kayo ay tatakamin. Pag Chris Cusinero, matik papasarapin. Yum! OFW na nagsumikap ng ibang bayan kahit malayo.